Philippines. Kumusta naman ang Luzon, Visayas, and Mindanao? This is again your host, Marlene Crag of Kumusta Ka Bagong Pilipinas, ang bagong talk show ng bayan dito sa Bagong Pilipinas Studio. Of course, with me are my beautiful co-hosts, Miss Alma Antonio and Ana Dosier. Wanna say hi, Ana? Yes, hello! Magandang araw sa ating lahat, mga ka-OFW and seafarers. Nandito tayo muli sa ating talk show ng Bagong Pilipinas. Kamusta ka? Ayan. So, Alma? Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Hello ka-OFW, hello ka-bayan, hello ka-Pinoy. Yan ang bagong term po ngayon. Kapinoy. Ka-Pinoy. Okay, Miss Marlene and Miss Ana, magandang umaga sa inyo. Ayan, so Pilipinas, ang ating minumutyang Pilipinas at ang ating mga kababayang OFW, siyempre, ang puso namin ay sa inyo. Kaya ang segment title natin ngayon ay Tiyak na Tulong, Repatriation Assistance para sa OFWs sa gitnang silangan. Gusto ko yan. Yan ang topic natin ngayon. Siyempre, importante yan kasi patuloy pa rin ang trauma kahit may ceasefire na ngayon. May tension pa rin nararamdaman ng ating mga OFWs dyan sa gitnang silangan. So, ayon sa Department of Migrant Workers naman, talagang magpasalamat tayo sa kanila at OWA at sa administration ni President Bongbong Marcos na nakahanda o marami silang natulungan na mga repatriated OFWs galing sa Iran at Israel at sa mga kalapit bansa na rin kasi yung Qatar nagkaroon din ata ng kaunting Yes, bomba, yeah, di ba? meron. Sinabi mo sa akin, Alma. Yes. So ngayon, andito tayo ngayon para matiyak at maging malinaw yung ano ba ang inaasahan ng ating mga OFWs sa panahon ng gera, gaya na nangyari. Yes. At saka alamin natin ngayon kung ano yung naibigay ng ating gobyerno sa kanila sa mga umuwi na. So, bakit ito mahalaga? Kasi minsan, pag may digmaan o may crisis na ganyan, ay nagiging malabo kung sino ba ang tinuturing na citizen o migrant or resident. So, kasi minsan, maraming OFWs at pamilya na technically hindi na nagtatrabaho, pero dating OFW doon, naging temporary resident na ang tawag sa kanila. At pero legal pa rin silang Filipino kasi ang passport pa rin nila ay Filipino. Yes. O kaya pwede ring dual. So, Okay. kasi pwede daw minsan maiwanan sila sa mga patakaran ng ating gobyerno o mga government policies at tulong. So, sa ating segment na to, mabuti na lang at meron tayong special na guest again na magsasagot sa ating mga question na yan. So, bibigyan nating diin ang mga pangangailangan na legal at makatao na isama sila sa mga repatriation efforts, itong mga Filipino, basta Filipino ka pa rin sa diwa at dugo. Tama. Yan. So dahil sa oras ng mga panganib, dapat walang iwanan. Pilipino ka pa rin, so anuman ang estado mo, ikaw ay aming tutulungan, di ba? Of Yes, course, of I'm so course. excited to Correct. introduce our Yeah. special, beautiful guest. Our favorite guest lagi. Siya isang tunay na leader na may malasakit, may ginawa at may ginagawa, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa bayan at higit sa lahat sa ating mga OFWs at mga seafarers, yung ating sinasabing mga bayani ng bayan. Bagong bayani ng bayan, di ba? Mga new heroes natin. So, ayan, siya po ay isang huwarang mambabatas, isang multi-awarded media personality, and multi-awarded civic leader. And by the way, tumutulong rin siya hindi lang OFWs, kundi sa lahat ng mga Filipino sa labas at loob ng bansa. So we are honored today to have no other than
Congresswoman Marisa Marisa Del Mar Magsino. Hello! Mula sa FW Party List. Kong, you wanna say hi? Hello. Magandang umaga. Of course, sa ating Kamusta Ka, Bagong Pilipinas, sa nagagandahang mga host. Siyempre, si Sis Marlene, Sis Alma, si Miss Ana, at siyempre sa ating lahat ng mga OFWs, seafarers and their families, nandito po ang Kumusta Ka, Bagong Pilipinas para sa inyong magandang umaga. Ayan, gusto mo magbigay ng unang question? Repatriation ng ating talakayin ngayon, Miss Kong. Kaya favorite kong guest natin si Congresswoman Marisa Del Mar. So may unang tanong po ako. Okay, una po sa lahat, Kong, gaano po kahanda ang PBBM admin at mga DMW sa gitna ng tensyon sa Middle East na alam natin naka-ceasefire ang Iran at ang Israel ngayon. So ano ang naitulong ng gobyerno this time sa mga repatriate nating mga OFWs? Napakarami, Sis Alma. Unang-una po, sa kabila ng anunsyo, siyempre, ng presidente ng US na si President Trump, na magkakaroon daw ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran. But the thing is, hindi pa rin ganun kaklaro ang lahat. Kaya hanggang ngayon, ay delikado pa rin po ang lagay ng sitwasyon ng ating mga Pilipino, mga OFWs and their families na nandito sa mga war-torn countries na ito. Bagamat sinasabi natin na dapat tigil putukan, pero nung Martes, nung nakalaang last week, inulat ng Israel ay nagpakawala ng missile at tumama ito sa isang building at nakasawi ng 3 katao. Nung kinagabihan naman, last week din, inulat naman din uli ng media na ang Israel naman daw ay kinagabihan, sinabi ng media ng Iran na muli namang binomba ang Israel ng Tehran. So, ayon sa ulat, ang Qatar ang tumulong sa negotiation at pumayag din ng Iran na itigil ang pag-atake. Ngunit dahil hindi pa lubusang na ipapatupad ito, nananatiling nasa panganib ang ating mga OFWs. Anong ginawa ng ating gobyerno, ng administrasyon, ng ating mahal na Pangulong President Ferdinand Bongbong Marcos, unang-una? Binigyan niya ng mandato ang ating Department of Migrant Workers, ang OWA, DOH, DSWD at lahat ng ahensya para magkasundo-sundo, magkaisa, para maging handa sa repatriation ng ating mga OFWs. At maya-maya ay pwede kong isa-isahin. Ano-ano ba ang kalagayan ng mga repatriated OFWs natin? yes. Diba? Yan, Unang-una, yung sa kabuuan na na-repatriate natin, may 340 na. Na nirepatriate tayo. meron na po. Yes. Ang OFW party list ay sumalubong. 50 out of the 340 ay mula sa personal na pag-aasikaso ng OFW party list. Wow. 26 dito nakauwi na. 50 yung napauwi natin. At yung iba ay schedule pang makauwi. 23, naghihintay na lang sila ng ticketing, ha? Yung 23. 207 nagdadalawang isip dahil may mga pamilya, may mga anak, may mga employer na hanggang ngayon napamahal na sa kanila. 37 naman, nagpasya na mananatili pa rin sila sa bansa. Kumbaga, No choice sila. wala silang, hanap buhay. nagkakaduda sila, uwi ba sila o hindi, Yes. paano trabaho nila. Ito naman, kabuuan na na-repatriate na natin since June 24 up to the present, ay meron ng 1,357 na repatriate ng ating Department of Migrant Workers ng OWA sa administrasyon pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos. At 37 dito ay mga dependents, mga bata, mga anak. Sabi ko nga sa DFA, DMW, OWA, basta Pilipino, wag na masyadong mahigpit sa mga dokumentasyon. Kailangan iuwi na. Basta ang isa sa pamilya o magulang ay Pilipino, Tama okay po. na dapat yan. Diba? Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin, ay hindi, anak siya ni ganito, anak ni ganito. Hindi, basta Pilipino. At hindi pa kabilang dito yung mga deportees, ha? 3 mula sa Jordan na Pilipino natin, 1 mula sa West Bank, 1 naman mula sa Qatar, at 5 deportees mula sa Israel dumating noong June 24. Yung isa naman dito dumating noong June 25. Kaya napakaganda ng mga proseso na ginagawa ng ating mga ahensya at ito ay dahil sa mandato ng ating Pangulo at sinasabi na
pag hindi kayo kumilos, sumanda kayo. Parang gano'n di ba? Kaya sabi, ma'am, kailangan po, yan po ang utos sa atin, kailangan kumilos kami mabilisan at well-funded. Well-funded ang DMW, well-funded ang OWA. Dahil nga, sabi ko nga, nabibigyan sila ng mga food packs, mga hygiene kits, 138 nabigyan, 72 na ang nabigyan ng financial assistance, 67 na nawalan ng trabaho, hinahanapan na ng trabaho, 67 walang tirahan, nakatira ngayon sa 2 shelter house natin at meron tayong inupahan din na parang mga bahay-bahay or inn. 49 naman dito nasa mga migrant workers shelter natin dahil 2 nga facilitated na yung mga shelters natin. May mga nasugatan, 8 nasugatan, 7 ang nasa ospital, 1 nakalabas na. At sinasabi nga natin, yung isa naman ay nakikitira sa kanyang employer. Lahat ito ay ginagawa po ng ating gobyerno para hindi masabi na ano bang ginagawa. Di ba minsan may ganun ano bang ginagawa ng gobyerno? Nako, please lang. Checkin nyo po, lahat po ginagawa. 75,000 binibigay from Action Fund. 75,000 binibigay ng OWA for Emergency Repatriation Fund. Pag dumating ka, 150,000 pesos agad. Agad. Cash. Magkano Ang po? ibibigay, 150,000 Yan yung tanong ko kay pesos. Kong eh. Saan Yun po yung ano, saan kailan po ninyo nila, during our meeting, diba? saan po nila pupuntahan yon? Pagdating nila, Sa airport. dumating sila sa airport, Airport, ibibigay. 75,000 from Action Fund of DMW. Action Fund. And And OWA, Emergency Repatriation Fund, yun ang emergency 75,000. So repatriation. total of 150,000. So doon yun na po makikita sa airport yung action fund na yan? May booth ba yan? Yes, may sasalubong sa kanila. Yeah, kung pati pamasahe nila, di ba? Oo, pamasahin nila libre, pagkain nila libre, hotel nila libre, shelter libre, hygiene kits libre. Talaga? Lahat ng kailangan. Although syempre meron siyang challenge dahil yung bus na for 13 hours na magbabiyahe papuntang Jordan, medyo nagkakaubusan at talagang pricey. But kahit pricey o mahal to, kinukuha ng gobyerno natin. Dahil sabi, life is so precious. Kinakailangan nating madala sila to a safer place para maiuwi natin sa yan po Pilipinas. yan yung sa abroad. Yes. Okay. So marami nag-aagam-agam kasi umuwi dahil wala naman siguro silang makukuha pag uwi nila, wala naman maitutulong ang gobyerno. So lahat ng mga sinabi po ni Kong ngayon, lahat sa mga na OFW, mga kasamahan ko dyan sa Middle East, ito po at meron tayong maitutulong ang ating gobyerno sa OWA at yung Action Funds. Oo. Yan. At ito man, kasi yan sasalubong sila. In case naman na kunwari hindi sila nasalubong, kunwari sobrang aga, ready ang mga check-in nila, makikipag-connect ang Department of Migrant Workers at OWA sa kanila. But kasi kami, pag sumasalubong kami, nandun na agad yung cash. Action Pero agad, pagka hindi kami sumasalubong, yun hindi ko masyadong alam kung doon na mismo or naka-check-in naman parati yan. May mga lista kung sino mga pangalan na dumating at nirepatriate. Immediately meron silang Na-repatriate. assistance. May question po ako, Kong. So, pag binigay ba yung 150, pinagsasabihan sila, o yan dahan-dahanin yung paggastos. Pero, I mean, this is a joke, but Yeah. do you tell them as sort of advice, this is good for 4 to 6 months, tulong ng gobyerno, habang po gusto ninyong Magstay pa. hindi, maka-aon. Makaahon sa Ahon, hirap. oo. Correct. Dahil wala pang Anong trabaho. sinasabi? Walang Ano trabaho, oo. Actually, ang sinasabi po ng Department of Migrant Workers, ng OFW Party List, ng OWA, ito po ay tulong mula sa ating gobyerno, mula po sa Department of Migrant Workers, mula po sa OWA. Sana po ay sikapin natin na maiayos po natin ang ating buhay, makapagsimula ng konting hanap buhay habang naghihintay pa or nag-a-apply pa tayo mula sa DOLE ng mga job fairs natin na depende po sa inyong abilidad. At ang ating pong DOLE ay magbibigay ng trabaho. Kung ano man pong abilidad ninyo na mag-fit sa trabahong yon, ay bibigyan kayo ng tulong ng DOLE. Ang DTI, magbibigay sila ng livelihood at negosyo. Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Department of Tourism. Lahat po, ang Department of Transportation, mayroon po kayong mga abilidad na pwede dito sa mga ahensyang to, tutulungan po kayo. At ang DSWD ay magbibigay ng counseling, skilling, May training. counseling, Dahil importante ito, oo. upskilling Yes. and retooling. Para sa ganun, kung ano man ang papasukan yung trabaho,
maayos at hindi naman pwede kasing nurse ako tapos magiging librarian ako. Hindi pwede yun. Kung ano ang skill mo, yun ang pag-aralan mo para agapay ka muli dito sa ating bansa. Siyempre, Yes. matagal kang panahon na nawala. At napaka-importante rin ng Department of Health. Magbibigay sila ng suporta sa medical, mental health, psychosocial health, at mental preservation. Yung mental health issue is very important. Napaka-important. Mental Yes. health, psychosocial, lahat yan ibibigay ng Department of Health, lalo na ang mga medisina at pagpapagamot. Kung maaari dumating kayo dito, meron kayong dapat na mahospital. Dapat i-check up kayo. Kung kinakailangan sa region na uuwi ang mong probinsya, kailangan pa rin diretso ang paggamot sa iyo, regional DOH ang magko-connect sa iyo para meron kang libre na pagpapagamot. So, voluntary bang gagawin ng ating mga OFW na galing sa gitnang silangan? Yung paano kung sabihin, okay lang, kaya ko to, or it has to be a must? Okay. Kasi ngayon, meron tayong level 2. Pag level Good question. 2, medyo delikado na to. So, kinakailangan, you have to decide immediately. Kasi ready tayo. Meron tayong armed forces doon na any given time, meron tayong nakaabang. Kung walang nakaabang pa na sarili nating sasakyan or airplane, dahil yung airspace ay sarado, yung airport ay sarado, merong itong means na by land Yeah. na pwede at meron ding by sea. At ready rin tayo sa mga commercial flight. May pambayad tayo. Yan ang sinigurado natin sa Kongreso na mabigyan natin ng tamang pondo ang Department of Migrant Workers at OWA sa mga emergency repatriation at needs na mga emergency na ganito ay meron tayong pagkukuhanan ng pondo. Hindi po tayo mauubusan. Napaka-funded po. Yung question ko po yung tungkol sa mental health nila. Check upin ba sila kaagad bago sila uuwi? Will this be a must or a choice? Dito, pagdating nila, dito, kinakailangan, sa IMRAP natin, ito yung Interagency Department na nagkaroon tayo ng committee hearing sa Kongreso, pinatawag ng OFW Party List, para DOH, DSWD, OWA, lahat nandito na yan dapat pagdating para na-check up sila on the spot. Pero ngayon, alam ko, meron na dapat ang DOH na table doon na anytime mag-check up sa kanila. Pero kung hindi, kinakailangang makipag-coordinate ang OWA para sa pagsunod ng mga medical check-up nila na kinakailangan hanggang sa probinsya. Pero dapat may table na ang DOH sa mga airport natin. Oh, kasi importante yung trauma, ha? Oo, importante kasi, yan. minsan mga probinsyano din sila naniniwala sa mga trauma na ganyan, Ay, di ba? So, yes. sana talagang check upin mabuti ng ating Department of Health kung sila'y okay. Yes. So, minsan okay na okay, pero meron Deep talaga. inside, So, oo. dapat they have to be given an awareness. That's right. Na pag ninenervyos ka, nananaginip ka, please call us immediately Yes. o sa pinakamalapit na DOH center para sa Counseling, psychosocial. Meron tayong DOH Healthline, our helpline, at meron din tayong pakikipag-usap muli kay Secretary Ted Herbosa nung isang araw lang. Kausap ko, ready ang ating mga bukas center in all the provinces nationwide. Ano ba ang bukas center? Ang bukas center, pwede kang outpatient. Oh, Anytime, consultation, lahat Ongoing libre. na po ba yung bukas? Ongoing yan. Ayan. Ngayon ko lang Bukas narinig ko center. yan. Kaya gusto ko si Kong nandito. Ang dami ko nalalaman na bagong BUCAS. assistance. Yes. Oo. Bukas, BUCAS. Tama. Yeah. Bukas BUCAS. Center, nationwide yan. Yung kasi yung bagong programa ng Department of Health sa mandato ng Pangulong President Ferdinand Bongbong Marcos na kinakailangan yung mga outpatient, hindi na kailangang mag-admit. So, pwedeng outpatient, lalabas na lang, everything is taken care of. Tandaan nyo po, lahat kagaya ng PhilHealth, isa pa to, yung PhilHealth, kasi health is very important. Ano pong Pag maitutulong sinabing ng mental PhilHealth? health, minsan suicidal attempt yan. Yes. Lalo na Yes. trauma ka, na parating Correct. bomba, sumasabog sa harap mo. Ang PhilHealth, tandaan po natin, di ba, dapat may premium payment ka. Kahit isang buwan ka lamang Nagbayad. na nagbayad, covered ka. Ayan na, covered. Up to 4 na dependent. Sa mga OFW po yan? OFW, seafarers, families, and all Filipinos. Walang pinipili. OFW ako. Oh, walang pinipili. But For if all you are Filipinos. indigent, PWD, wala kang kakayahan, kahit wala kang premium payment, babayaran ka ng PhilHealth. At Very maraming good. pondo ang PhilHealth,
hindi mauubusan dahil sinigurado natin na marami silang pondo. Kahit ngayon, hindi sila nabigyan ng pondo sa GAA, sa General Appropriations Act. May pondo po na ready ang PhilHealth para sa kanila. Kung saan matatagpuan niyang bukas sa PhilHealth Center ba? Hindi, ang Iba, Bukas, DOH. Oo, ang Bukas Center sa mga DOH hospitals Ah, natin. DOH. At nasa mga malalapit, Department of Health. pwede yan nasa website ng Department of Health. Health. Yung mga Yes. Bukas Sa Center DOH. location. Bukas Center is DOH po. Yeah, Ano? Project. DOH. Ayan, Department of DOH. Health. Sigurado bang bukas po yan? Siguradong Okay, bukas. Kung salamat. hindi, magre-reklamo tayo kay Bukas Secretary. is BUC. Ah, AS. okay. Bukas. Ayan, Yan. paki-check na tayo yung mga umuwing OFWs. So, magtanong lang kayo sa information center ng inyong mga syudad o probinsya. I'm sure alam nila kung saan ang mga location at ano yung mga hot numbers, no? Hotline numbers. Kung may cellphone kayo at smart yung cellphone nyo, i-google Yes. nyo na lang. Oo. Bukas Center locations Yes. and their hotlines. And also, one more thing, ang DOH, meron silang parating tinetext message. Ako nga nakaka-receive mga text messages na updates ng mga Department of Health issues. So, pag nakikita nyo po yan, wag ho natin baliwalain. Basahin natin. It Kailan will help pala you a lot. i-download nyo yung apps ng DOH Department din. of Health. You know, importante yan, Kong, kasi baka dinideny lang nung kababayan nating OFW. Pero kayong mga kamag-anak, mga anak, mga asawa ng inyong OFW na bagong uwi, pag umiiyak yan, tapos na-feel nyo may depression, Yes. o baka nagsasalita na ng mag-isa, o Yes. biglang sumisigaw, tapos that's palagi so na lang, yes. parang chronic, ay panahon na po na pakita nyo po sa Bukas Center at sila na po yung follow up kung sino yung mga doctor, specialista sa psychology, ipapakita yung asawa nyo. Hindi pwedeng, ay, albularyo. Minsan sinasabi ay, Yes. nako, kwan lang Oo, yan, oo. tapang lang yan, nananaginip ka lang, ito, uminom ka muna ng pampatulog, o ito, uminom ka muna ng tuba, o maganon. Oo. Hindi po, ang Yes. trauma is real. Yes, it's So, real. wag niyong baliwalain po yan. Dangerous yan. Diba? Dangerous. At saka kasi hindi po tayo pwedeng, minsan nagdo-doktor-doktoran Oo. tayo. Sarili O yung gamot ko, self-doctor. pwedeng ikaw na rin ang uminom. Hindi po pwede yun. Kasi sinabi po ng doktor yan, ang isang gamot ng isa ay hindi pwedeng tama para rin sa'yo. Correct. Kasi tine-check up ka dapat, tinitingnan ko ano issue mo. Baka mamaya, imbis na makatulong kayong gamot mo pa makasama. Oo, Diba? correct, Oo. totoo yan. So, ayan, maganda yan. Pero may question pa uli ako. Paano kung talagang paramihan na ang uuwi dito galing Middle East? Yes, Ito, yan. maybe we have enough resources to give Yeah. them Kaya ba ng whatever the benefits you've been telling us, Yeah. di ba? Yes. Paano kung libu-libu-libuhan na buong Na. Middle East Daan-daan na, oo. Kasi kaya ba ng ating administration o may resources ba na nakapundo para sa ating mga OFW umuwi? Napakagandang tanong and I'm very happy to answer that. Mm. Unang-una po, kahit po gaano karami yan, ay kaya po ng pondo ng Emergency Repatriation Fund. Sa mga members po ng OWA, kaya yan. Ang DFA po, Department of Foreign Affairs, sa mga hindi OWA members, ay may repatriation fund din. Ay, galing. So, kumbaga, may Department of Foreign Affairs Repatriation Fund, may OWA Repatriation Fund para sa mga members. So, kahit po saan dito, I'm sure dahil pag emergency, hindi na siguro, o ito, OWA member ka ba? O ano, kasi merong medyo may Yes. leniency Correct. na pwedeng gamitin, well-funded po ang parehong ahensya. Kahit na libo-libo yan, basta merong sasakyan, whether by land, by sea, or by air, kaya po nating i-repatriate under the administration of President Marcos, kaya po nating pondohan yan. Ano kung kahit sa haba ng panahon. For example, ngayon, like 2 months, 3 months, di ba? Kung abutin tayo ng taon, kaya pa rin po ba? Well, that I cannot confirm right now. Yes. Mahirap pong banggitin yan. Yes. Pero yung resources na nandoon ngayon, resources yan na hindi masyado nagagamit in the past years. So, lumulobo yung resources ng Emergency Repatriation Fund. Ilang billion yun. Oh. Malaki yung Kasi billion matagal yun. na eh. Malaki. Oo. So, masasabi Naiipon. ko hanggang kaya, Kaya, pwede natin yes. may gagastusin. Kung tumagal ng taon yun na hindi ko masagot, I am not in authority to answer that. But I hope na pagka pinagtulong-tulungan ay makakagawa ng paraan ng ating presidente para mapondohan to pag kinakailangan, especially Yes. for emergency. Yes. Yun ang okay. gusto kong puntuhin. Na sana
since ating mga bayani, na bagong bayani na tawag nating OFWs at seafarers, Yes. sana yung mga pondo o yung mga pera na nalilikom. Kasi nagpapadala sila dito, di ba? Yes. So, Remittance. sana a big part of what they are sending here, yung kasi siyempre may kita ka, di ba? Yung Yes, yes. sending fee and receiving Yes, fee. yes, oo. So, at saka yung tax. So, sana, yan ang pag-isipan ngayon ng ating DMW at OWA at mga kung sino ang in charge sa atin, pati sa health na punduan na. Kasi you never know, these are the sign of the times of wars. Totoo. Talagang rumors of wars, this will not stop. Eh pagpadamihan na, paano na? Yes, Diba? yes, Dapat yes, yes. meron tayong pera kasi it's all money. Yeah. Money talks lahat. Totoo. To get an airplane, to get an expert, to bring them Yes, home. yes. Kahit yung mga mercenaries sa Yes. mga boats, True. mga seaman, mga ganyan. Kaya basta may pera. And I would like to say na nagpapasalamat tayo dahil hard work ng ating gobyerno, ng Department of Yes. Migrant Workers, ng OWA, lahat ng ahensya, pati mga Coast Guard, mga seafarers, their families, talagang lahat umiiyak, hindi alam kung anong mangyayari sa pamilya nila. Yes. Kaya ang talagang sandigan nila ay ang ating gobyerno. Oo. Kung walang ating gobyerno at ang kagandahan lang, thank God, na ang ating presidente ay talagang sobra yung pag-aasikaso Yes. sa mga OFW seafarers natin and their families. He's even going That's out true. of the country to talk to them. Yeah, totoo At yan. sinabi niya talaga na you have to make sure that well-funded ang mga ahensya na ito. Kaya naman ang Department of Migrant Workers ginagawa ang paraan para mapabilis yung mga repatriation processes natin. Ganun din yung magkaroon ng magagandang contingency plan na mas madali at maging ready para mas maligtas ang ating mga Pilipino, kapwa Pilipino natin. At yung mabilis na communication is very important Yes, at yes. updates para sa mga OFWs natin. Kaya if maya-maya pwede nating i-flash yung Israel Ayan. at ito yung mga Iran hotlines sa na mga Israel. hotlines natin. Meron tayong mga numbers. Kung sa Israel, meron po tayong hotline. Kung meron po kayong mga papel, ay pwede nyo pong isulat ito o sa Saan inyong na mga po yan? cellphone. Plus 972, hotline po ng Israel Embassy Hotline. po ito Makinig ha. po kayo. Ito po ay plus 972 54 466 1188. Yan po yung Israel Embassy na pwede nyo pong kontakin. Ulitin natin, plus 972 54 466 1188. At meron din po tayo naman sa Iran na hotline. Ayan naman po, meron po tayong embahada sa Iran. Please lang sa inyong mga cellphone o inyong mga ballpen. Isulat niyo po. Plus 989 122 136801. Ulitin po natin Oh, Iran ang po hotline. yan, ha? Hotline. Yan, Iran. Iran. Embassy po natin plus 989 122 136801. Naku, napaka-importante niyan po. Kung may mga kaibigan kayo, pamilya, kapatid, kuya, ate, na kailangan na pong i-repatriate at nagdadalawang isip, delikado na po ang buhay, please, tulungan nyo na po, asistahan nyo na po. Would you Diba? know, I have a question. Naka-okay pa ba ang Facebook sa Iran at sa Kakwan? Yung messenger ng Facebook, di ba? Yan dan tayo nagko-communicate. Tapos yung Viber. So ano yung mga social media communications na available sa Iran at Meron pa naman kasi yung pinsan Meron natin, saan? meron pa. ano sa palagi? Yeah, Facebook? meron. Oo, nakikip na meron pa Facebook, kaming contact Facebook, doon. meron pa. Messenger. Yeah, meron pa Meron rin. pa. Yeah. Pa rin. Viber. Meron pa rin. Meron pa Nag-Viber rin. ka na. Yeah. So these times na ganito, mga emergency, social media is very important. Napaka-importante. Connectivity Oh, is yes. very important. Lalo na yung mga nasa mga pamilya nating nasa mga malalayong lugar na hindi Yeah. alam, hindi nakakarinig kung anong nangyayari sa pamilya That, nila. that number you can call in Viber. Kasi pwede yan sa Viber. Pwede yan sa Viber. Yes, Okay, oo. good. Yung Basta Iran. lalagyan siguro ng Oo, plus, yes, no? may plus Oo, lang para yan. sigurado Pwede ba buuin. mag-shutdown ang mga like messenger sa country lang yun o lahat buong mundo yun? Pag naapektuhan. Pag naapektuhan Pag, sila. huwag naman, pag nagkaroon ng... Oo. Pwede. Pero ang Pwede, Israel di ba? kasi ano sila, may sarili sila. May sarili silang line, may internet sila doon. Kahit nasa basement ka, meron pa rin silang signal. Oh, that's Yeah. good. Bakit alam mo? No, I have my
may dalawa kaming pinsan sa Israel. Oh, that's why. Okay. Babae pa sila. So, Okay. 20 years na sila doon. So, nako-contact mo. Yes, nakokontak ko sila. So, Yeah. I have another question. So, yung mga uuwi, paano kung OFW sila dati, tapos naging, for some reason, nagkaroon ng boyfriend or Okay. ka-live-in, naging resident sila, may mga anak sila, pero nagkatrabaho pa rin. Will you consider to give them also the 150,000? Ganito yan. Medyo challenging yung tanong na yan. Oo. Unang-una, ang mandato ng Department of Migrant Workers at ng OWA, pag OWA, magbibigay sila, pag OWA member ng 75,000. Department of Migrant Workers, magbibigay ng 75,000 kahit hindi ka member para sa lahat ng Filipino, ang Department of Migrant Workers, di ba? Kahit hindi ka OWA member. But the thing is, kung ikaw Okay, you have to be ay, OWA member. kung ang passport mo ay Kailangan still OWA member. Filipino, at ikaw ay hawak-hawak mo yon, baka sakali. Pero kung hindi ka nagtatrabaho, yon you have to prove, diba? Pero ngayon, kung talagang ikaw ay nagpa-convert na sa nationality ng asawa mo, Residence or ka whatever, na. residency ka na, hindi na Filipino passport mo, mukhang malabo. Hindi, pag Philippine passport pa rin. Pag sila. Philippine passport, malamang may makuha. Pero either nga sa OWA or sa DMW. Whether you are a member or not a Kasi member. yung DMW and OWA para sa mga workers kasi yan At may eh. membership. Oh, Sa membership. OWA, Yeah. may membership. Sa DMW, Department of Migrant Worker, kahit hindi ka member, pwede. Humingi. Kahit hindi ka member, pwede. May question ako, Kong. For example ako, repatriation lang ba o kaya yung may war lang ba ang makakakuha ng assistance? Katulad ko na napauwi ako dahil namatay mother ko. Wala akong makukuha assistance coming from OWA? Pag ikaw ay member ng OWA, may makukuha kang assistance for medical, for burial, may mga ganon. Pwede. Pag member ng OWA. Pag hindi, wala kang makukuha sa OWA. Pwede ka lang makahingi ng tulong sa Department of Migrant Workers. Gusto mo magpa-repatriate, ganito, matutulungan ka ng OFW Party List at ng Department of Migrant Workers. Pero yung makukuha sa OWA malabo pag hindi ka OWA member. Kasi OWA member every 2 years para 1,000 plus pesos. Oo. Every contract. Kailangan na 2 ba years. updated ka to Kailangan pay? updated. Updated naman ako eh. okay. Member ako. Yes. Meron. Wala eh. Wala eh. Pumunta siya Wala. sa O sige, tulungan natin. OWA. Ayusin natin kung OWA, hanggang ngayon OWA member active Yes, ka. yes, of course, oo. You have all the right to claim all the benefits. Kaya- Pwede ka pa rin mag-loan. Kasi kaya may mga agam-agam mga Pilipino dahil sa ating government na pagtulong na yan. Hindi Yan. clear. Action agad, for example, dahil sa repatriation na yan, ano? So parang sila nagdududa sila kung meron ba talagang action agad na matutulungan na cash na ganon. Yung ganong sistema, tungkol lang ba sa war? About yung ibang dahilan na Yes. reason sa pag-uwi mo rin. Meron. Meron, Ngayon, yung okay. iyong issue, Miss Alma, definitely you have all the right to claim all the benefits. If you want to loan, pwede. Scholarship, pwede. Negosyo, pwede. Yung mga health Yung benefits, medical, Pilipinas ba pwede. yung balik hanap May balik buhay? bayan. Ganon? Meron. Balik hanap buhay. Ayusin natin. Paano Okay. yung may question si ako na lang mag-explain. Opo. Paano kung ang problema ng isang OFW is nagpaparamdam na parang re-rapin siya ng amo Yeah. niya. Ako yan. Tapos, bago mangyari yon, humingi na siya ng tulong. Gusto na magpa-repatriate. Okay. Anong maibibigay sa kanya Okay. na tulong? Like for example, marami tayong na-repatriate ang OFW party list, marami tayong na-repatriate mga Filipino nagtrabaho sa UAE, iba sa Middle East, Saudi, na rape, nabugbog, or may intention pa lang. But for as long na pumunta ka sa Department o Migrant Workers Office or embahada natin to file a complaint and then makipag-connect din sa atin na i-facilitate natin for immediate repatriation. Either medically ill, may threat sa kanila, na-rape sila, or kung anumang mga, or binigyan sila, o binugbog sila, or physical injury, nare-repatriate natin yon. For as long na meron kayong report, complete details, kasi hindi tayo pwedeng basta mag-repatriate, kailangan na niyang name, contact number, location, sinong employer, saan ka naka-address o Yes. naka-reside, kailan ka dumating doon. Simple things na alam naman dapat natin.
pag kumpleto, nakakapag-repatriate tayo, meron tayong nare-repatriate in 3 days, in 5 days, in 1 week. So pwede palang, kunwari ako yun, na OFW, na alam ko na may pagnanais talaga yung aking anong asawa ng boss ko. employer, oo. So, pwede kong tawagan ang embahada. Sabi, Yes. I think bago ako ma-rape Yes. ng Aalis todo-todo po, Tulungan pwede niyo ba akong ipa-repatriate? Yun naman po, Kong. Yung sa OFW Pwede? party Pwede, oo. list. Pwede ba yun? Pero meron ba siyang compensation? Ganito yon. Oo. Ang tanong, pwede bang magpa-repatriate? You have to prove na talaga may threat ng baka mangyaring ma-rape ka. Kasi Paano? may nag-issue na, may naging issue na sa amin noon na, ma'am, sabi nung ahensya na yun, hindi ko na banggitin. Sabi ng ahensya, hindi ka naman na-rape eh. Ba't ka magpapa-repatriate? Which is wrong. I mean, hindi ka naman Correct. na-rape eh. Ba't ka Antayin mo pa magpapa-repatriate? ba? Diba? So sabi ko, basta give nyo sa na-repatriate naman namin. Give Ano, nyo lahat. ihintayin pa ba ma-rape? Kaya nga, mali eh. Sabi ko, Oo. loko-loko yun. Sabi ko, loko-loko yung nakausap mo. Yung ebidensya, hinahanapan ka. Oo. Ibibidyohan muna namin kami yung habang may ginagawa Dali sa po, akin. kuya. Parang hirap eh, di Kasi ba? mahirap eh. Kasi mali naman talaga yon. Hindi talaga sana, we're just, taking it as a joke. Pero mali yun. Sabi Yung hindi nag-temp ka pa naman lang na-rape. eh. Ba't ka Correct, correct. magpaparepatriate? Yung nag-temp Which pa is lang wrong. sa'yo, yung parang tapos nagbibigay Oo, na siya. yung nag-advances Oo, or oo, whatever. Mali po yun. Unang-una, threat should be prevented. Correct. Umpisa pa lang, huwag nyo nang hintayin gawin sa Correct. inyo. Tapos may indecent proposal na Indecent bibigyan ka. proposal. Oh. Yes, Oh, tama. bibigyan Oy, kita. nagpapakita. Oo, correct, tama. Naranasan ko po yung mga yan. Oo. So, siyempre, I can handle it. Pero, siyempre, anong magagawin ko? Gusto ko magtrabaho. Kailangan ko kumita. Uuwi na naman ako ng Pilipinas. Hindi ko alam kung anong assurance ng gobyerno natin kung mabibigyan ba niya ako ng tulong kung pag-uwi ko. Na hindi mo Maski matapos yung pampuhunan lang, kontrata mo. oo, kasi, Yun diba? yung mga apprehension Correct. ng mga OFWs at mga Pinoy natin na hindi alam, may trabaho ba kami sa Pilipinas? Ito po ha, para po maliwanag, aminin natin yung ating information dissemination is not that good. correct. Kumbaga, yung ating awareness ay hindi po ganun kaganda. That's very good ngayon, nagkakaroon na ng connectivity sa mga probinsya. Another project ng DICT that I was there the other day. Hanggang kaloob-looban ng mga isla pinupuntahan for connectivity kung saan ang daming mga OFWs natin na mula sa mga lugar na ito dahil mahihirap na lugar. Yes. Pag nagkaroon ng connectivity dito, awareness, gaganda. Unang-una po, meron po tayong, ang DOLE po ay parating nagke-create ng mga job fairs. Libo-libo po na mga na-i-hire on the same day, mag-apply kayo, or mga companies na pwede nyong pag-applyan. Kaya lamang po, dapat magsipag din po tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na, ay, wala akong trabaho. Saan ako? Kailangan po maghanap tayo. Yes, yes. Hanapin Of course. natin on your own. Hindi po darating kasi yan. na Yes. ibibigay sa'yo na silver platter. Yes. You have to apply sa mga iba-ibang trabaho, sa iba-ibang agency. Ang DOLE po, may mga listahan po yan. Ang OFW Party List po, makakatulong din po kayo to connect sa mga ganito mga job fairs at maging aware po kayo sa mga announcement ng mga ahensya. Dahil napakarami po, napakaraming mga kumpanya. Gobyerno lang po natin, kung skilled kayo, may kakayahan kayo, ang dami po nating mga vacancies, even sa government agencies. Kailangan lang maging qualified ka. Marami pong trabaho naghihintay. Kaya lang po, ang iisipin nyo, ay, ang liit kasi ng sweldo. Hindi po kasing laki ng sweldo nyo sa abroad, kasama nyo pamilya nyo. Nandito Yes. kayo pag birthday, may anniversary. Nayayakap nyo yung mga anak nyo. Pag 3 o 4 po kayo nagtatrabaho, pag sama-samahin nyo yung kinita nyo rin po. Yung pera nyo sa abroad, wala pang bombahan, wala pang gera na mararanasan kayo, at least nasa Pilipinas kayo. OFW Party List po tayo, pero kung tutuusin, mas gusto ko po na ang mga Pinoy natin ay dito sa ating bansa. Alam mo yung sinasahod ninyo na 20,000, pwede mong sahurin dito Yes, eh. of course, Kasi oo. yung aking PA na offer siya, sabi niya, mag-applyan mo to, 20,000 plus sila na magbayad ng pag-ibig. Anong trabaho? 6 a.m. to 7 p.m. mag-alaga lang ng maliit na aso. Sana Di bigyan ba? pansin ang Galing, OFW sa pwede. mga para Marami rin isang pala yung OFW ako. Sana meron silang parang benepisyo ng mga like SSS, PhilHealth
na sagot ng gobyerno. Kasi dahil sa sobrang liit ng sweldo nila, at least hindi na mababawasan ang sweldo nila dun sa mga benepisyong dapat nilang matamo. Benefits yun. Oo, tama yun. Miss Alma, ganito yun. Tama yun. Kasi marami tayo sa OFW party list, nag-file tayo sa Kongreso ng House Resolution wherein dapat, kunwari na lang yung PhilHealth. Gusto syempre natin, sana lahat may PhilHealth. Yes. But sabi ng mga OFWs natin, dami na namin binabayarang insurance eh. Pandagdag pa yan. Ngayon, ang PhilHealth, sabi natin, na sana magkaroon ng fixed amount ng Yes. premium para sa OFW. Hindi ko ano salary mo malaki. Kung mababa salary mo, maliit. Hindi pwede yung ganon. Sana fixed dahil sa peculiarity ng trabaho Yes. ng mga OFWs. Minsan meron, minsan wala. Lalo na yung seafarers, di ba? Or every 2 years. So ngayon, at least every 5 years, magkaroon ng revisit ng premium na mababa, na fix. Para sa ganon, mas maingganyo ang ating mga OFW, seafarers and their families, na mag-PhilHealth member. Ang SSS, yon meron tayong mga Yes. ganyan, di ba? Pero yung iba, pero yung iba, hindi natin masasagot lahat kasi yung employer may insurance. Yes. Sa abroad, may Marami, insurance, marami no? sila. So, ngayon, nakapending yan sa Kongreso. Although nag-meeting kami kay Secretary Edwin Mercado ng PhilHealth, pag-aaralan nila. Sana. Ayan, narinig ko din na magkakaroon ng upskilling na training galing sa TESDA o DTI. Yes, yes. Yung TESDA, maganda po yun. Pero bihira lang yung mga lugar na pupuntahan, especially kung face-to-face ang training. Meron ho bang meron ho bang parang transpo allowance o kaya man lang yung house allowance din? Okay. Ang TESDA, ang alam ko, may mga allowance yan. Pero walang housing. Wala. Di ba Parang meron? walang housing sa TESDA. Merong allowance. Meron. Follow-up question ko. Kasi, di ba, OFW po ako. So, plano ko na naman po umalis. So, nangyari na naman kasi ang gera. So, parang rinapat ko yung sarili ko na hindi na muna umalis. Tama. So, wala na naman trabaho. So, ano pang dapat gawin ng pwedeng maitulong ng ating gobyerno na dito na lang muna, balik, hanap buhay ba? Wala Hindi, akong, yun nga sinabi ni Kong, maghanap ka. naghanap nga ako, Oo. pero sa ibang bansa rin, Oo. not here. Meron sa OWA. Sa You OWA. can have a loan. May mga listahan May doon. listahan sila. Pwede kang mag-loan sa OWA. Mag-loan. Pwede mag-loan sa Loan. OWA. Yes, pwede. Oh, pwede rin sa DTI. Hanggang Walang 2 collateral. million. Hanggang 2 million. May collateral, di ba? Tinanong ko May na yan. collateral, house and lot. Sorry. House and lot. Oo, Ang ganda. oo, house and lot. Paano kung wala kang house? Meron bang collateral? Meron po, Ah, may collateral. Yes. Okay, ganito yon ha. Tingnan natin kasi ang OWA magpapautang kung ano yung gusto mong negosyo. Yes. The same thing with DTI. Alam ko, merong OWA, Oo. merong 1M, merong DTI, may Yes, over yes, 1M. yes. Depende sa Nagtanong na proyektong po gusto ako mo. eh. Pero ngayon, yung collateral, yun ang hindi ko sure kung anong klaseng collateral. Meron silang hangganan about 2 million lang nila. Max, Max. may collateral. May collateral. Bahat lupa. Talaga. Meron. So, Bahay o oo, lupa. oo. Kasi kung bahay at lupa, para kang nag-ano sa bangko. Yes, Di oo. ba? Medyo. Sana yan ang gusto kong ilakad natin as your Sige, we'll advocacy. check out, we'll check Kong. out that. At Yan, saka Kong. ng DMW at OWA na kung gusto nyo talagang tumulong po, yung paano naman, kung wala kang Wala kang collateral. bahay. Pero may negosyo na I was invited before. They were given 1 million. Basta't meron silang, A feasibility study. may feasibility study sa may Business. community. Oo. Hindi pwedeng isahan lang. Para may community, ilang organization kayo, ilang members kayo, you can avail. Parang cooperative. Naging negosyo nila bigas. I was invited there. They were given 1 million. No. So, ganon. Siguro yung ganong feasibility study, yun ang dapat matingnan. Na hindi kailangan yung house and lot na collateral. Kung balik tayo dun sa OFW party list ninyo, ano? So, yung mga nasa abroad, pwede ba kaming dumirect
humingi ng tulong sa inyo, for example, sa repatriation, tapos merong nare-rape, pwede bang dumiretso sa inyo, humingi Okay. ng tulong? Yeah, we have been doing that for the past 3 years. And the reason yung nakakadirekta sa atin sa OFW Tulong at Serbisyo Center, if forward naman natin to sa Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs, or OWA. Kaya lang mas mabilis kasi talaga natututukan natin. Natututukan nyo, Yes. yeah. Tapos ngayon, this time, wala ngayon tayo sa Kongreso habang Apo. nasa Supreme Court pa tayo, tuloy pa rin ang ating OFW Tulong at Serbisyo Center. And I was given a very good agreement na kung ano man ang kailangan pa rin nating tulong para sa ating OFW, seafarers and their families, at even hindi OFWs, Department of Health will still help. DMW, OWA, and other agencies are still willing to accommodate yung mga Filipinos natin na nangangailangan ng tulong na humihiling sa atin sa OFW party list. Yes. Because we have the Buhay OFW Foundation also. Yung OFW, updates lang ha, Kong, yung pabahay ng OFW kasi nabasa ko po Yes, yun. yes. Napakaganda po nun. Update Daming lang po project. natin. Okay. Ang update po natin para sa pambansang pabahay para sa OFW na nagkaroon po ng agreement, Memorandum of Agreement, ang OFW Party List at DSUD. At ngayon po, nabigyan na po natin ng pabahay yung isang nasa UAE, nasa social media natin, nagpapasalamat. Ganon din po yung isang pabahay na taga Davao naman, nagpapasalamat din, nasa social media natin. Kasi po ang pabahay natin, nasa almost 20,000 plus ang applications na isinabmit natin sa DSUD. Oh, Nakarating dami. po ng Pag-ibig. In fact, in-stop lang namin. Kasi mahirap yung dire-diretsong application pag wala pa tayong masyado na ibibigay. Kasi po, tandaan po natin ang pambansang pabahay sa OFW, gobyerno po, proyekto po yan ng ating gobyerno ni President Bongbong Marcos. Unang-una po, the lot should be donated or LGU lot. So, kung may LGU lot na may developer na po tayo, kunwari, ng probinsya na yon na nagde-develop, yung ating mga applications na na-approve ng Pag-ibig, pumasa sa Pag-ibig, yun po yung unang-unang kokontakin. Tapos, i-inform po ang OFW Party List, yung beneficiary ng OFW Party List, meron na pong pabahay dito na naka-allotted para sa kanya. Because the MOA says 10% of all developments nationwide should be given to the OFWs. Yun po ang naka-MOA natin. And if you need more, pwede naman, pag-uusapan lang. Now that another secretary is here, dito po sa ating DSUD, Secretary Aliling, ay nakita ko rin naman na very, very aggressive din naman siya. And in fact, our National Real Estate Association or NREA, wherein ako po yung chairwoman emeritus, we are in constant communication with DSUD, with the new secretary, and we are attending meetings. Of course, hindi naman ako, but our officers, yung presidente, yung chairwoman natin doon, kasi ako chairwoman emeritus, being the president and chairwoman for almost 18 years, pero bata pa po ako. So, kasi 8 years na presidente, 9 years na, parang 10 years na chairwoman, kaya chairwoman emeritus. Kaya nakatutok po tayo dyan, dire-diretso po ang proyekto ng ating pabahay. Pangulo dahil ito po ay proyekto ng ating gobyerno at tayo po ay hindi nagpapabaya. Although, it depends po kung ang LGU nyo o ang lugar nyo o probinsya nyo ay may development for pambansang pabahay. Kasi hindi po manggagaling ito sa amin. Ito po ay gobyerno ang nagfa-facilitate. Tayo po ay nabibigyan ng allocation pag meron sa lugar nila. So depende po yun. Kung Depende. OFW po tayo, sa mga OFW nating kabayan, Nagka-apply kung ako merong po. development ng bahay pabansa sa siyudad nyo, Yes. ay kumontak na kayo kaagad sa hotlines ng OWA o DFW o sa OFW party list at sabihin, ma'am, gusto ko mag-participate. Yes. OFW po ako, ma'am. O, Yes, ganon, that diba? they have to submit all the necessary documents. Like? Yung the usual sa Ah, yeah. Pag-ibig Fund. Kasi they have to be approved by Pag-ibig Fund. Kung may idea po ba kayo na kung magkano yung amortization, idea lang po. Okay. More or less, parang more or less 2,500 to 3,000 a month. More or less. not Very bad. reasonable.
Parang 30 years to pay. 30. Parang 6 or 7% interest per annum kasi kung ano yung interest ng pag-ibig, yun lang po yun. Okay, so actually maganda kasi meron kasing subsidy from the government. So yun po ang maganda doon. So kasama bang seafarers po dyan? I think so, kasama kasi pwede naman po silang mag-apply sa atin, sasubmit natin, at pwede rin naman po silang dumiretso, paalam lang sa atin, o OFW, seafarer kami. Ang kailangan pre-requirement, wala pang bahay, kahit isa. Ang requirement. Miss Marley, wag ka muna. Ako na muna mag-apply. Ikaw muna. Okay. Kailangan isa lang po. Ay, first isa lang po time, ba? no, One first unit time. lang? One unit kasi per family. Kunwari family. ako, pero kung kunwari ikaw, anak kita, pero may sarili ka ng pamilya, iba yon. Oo, pero kunwari ako nanay, mga dependents ko, hindi pwedeng isa-isa. Kahit wala pa silang, kung may pamilya na silang iba, pwede. Pwede. Oo. Kung mga adult na sila, ganon. Adult na Oo. sila. May Yes. trabaho Yes. dapat. Hindi porke Dapat kaya ba ko. may trabaho kung kukuha ka ng bahay? Kailangan Sa kasi government? yung 3,000 amortization. Amortization. Pero kung I heard yung sa 4-piece, parang libre ba yon? Okay, ganito yan ha. Ang 4-piece ay ang 4-piece kasi iba yon, mga nasa mga estero, talagang walang-wala, Mga walang row house trabaho. yun, siguro. Talagang indigent. Walang trabaho. Yon, pwede yung mag-apply for the 4-piece na pambansang pabahay. Yun, libre lahat. Libre yon. Lalo na yung mga, kunwari, yung mga nasa estero, nasa mga danger zone, libre yan. Pambansang ba? Ano, meron yung bandila Pero meron na- ba talaga ongoing? So you have to go talk with your mayor or your Dapat makita sa local mga governments? LGUs yun. At saka, meron naman tayong listing mula sa DSUD na pwede namang, na-check yan nandun naman sa website at pwede rin tayong makakuha. Ano yung DSUD? The Department of Human Settlement and Urban Development. Okay. Siya ang nakahawak sa pabahay natin. Everything about real estate, housing. Ayan. Pwedeng Yan, i-google. NHA connected. DHSUD. Ang DSUD. National Housing DSUD. Authority. DSUD dito, siya yung pinaka-coordinating na nag-govern dito sa National Housing Authority. mga yung mga ganyan. pabahay. Mga pabahay. Anything DSUD. about pabahay. Okay. So mga national housing naman, yun yung mga iba-ibang klaseng pabahay na. Yes. So, yung sana kung makabalik ka, yung In God's 10% in God's grace, for surely. Yeah. Pag makabalik po kayo, pwede nyo pong, sa 10% na sabi mo allocation sa pabahay, since isama na natin mga seafarers at Yes. ang dami-dami, dapat siguro ang government gawin nilang 15% na Yes. yung allocation or Yes. 20%. They told me naman walang problema. For as long as the need is there, walang problema. In fact, kahit 50,000 applications, meron na tayo. Oo. The thing is, they have to pass sa pag-ibig. They have to have a job para may pambayad sa amortization. Ayan, yung mga seafarers, may trabaho yan. Yes, yes. So, ayan na, pwede po. Basta ang seafarers, wala pang bahay. Oh, wala daw Basta bahay. wala pang Paano, bahay. paano kung May wala akong bahayan pag-ibig? Pwede. Hindi, mag-a-apply. Wala kang pag-ibig. Iba yun, ha? Iba yun. Wala kang pag-ibig. Oo nga, tama. Kailangan may mag-apply sa Hindi, akin. pare-pareho hindi. Pag-ibig. Pag-ibig kailangan mo. Pag-ibig kailangan mo. Ako Ako pera kailangan. Meron kang pag-ibig. Pera. Pag-ibig funds. Ang Maiba kailangan. lang. Pag-ibig funds. Oo. Kidding aside. Pag-ibig funds. At saka ang pag-ibig funds, napakaganda po ng kanilang interest rate. Yes. Napakababa. Oo nga. Ay, pwede rin po kayong mag-loan ng housing, calamity loan, lahat meron po sa pag-ibig. And I would like to congratulate kasi ang pag-ibig po is one of the agency na well-organized, Yes. well-run, very Aha. efficient. Yes. Yan, kay Manang Malen Acosta. Congratulations. Mababa lang Congratulations, yung ma'am. Kung meron pa akong iniisip na pwedeng gawing advocacy ng OFW party list o kaya kung pwedeng pakiusapan ng DMW at saka yung OWA, yung tungkol sa upskilling ng mga babalik dito o kaya sa mga gustong bumalik dito kasi nahihirapan na sila sa mga trabaho nila, na sana po pag magkaroon ng upskilling training gaya ng TESDA. Yeah, Kasi yeah. sa TESDA, dami mo talagang mapag-aralan doon. Mapapag-aralan. Pero yung mamamasahe ka pumunta doon, tapos yung kakainin mo, kasi minsan ang allowance lang is parang magkano yung allowance na binigay sa Japanese Language? language? 3,000.
Hindi, 150 a day. 150 a day. Eh, ang pang-bus lang pabalik, tapos pangkain mo pa for the whole day training. Yeah. Hindi ba pwede pong isama na taasan kaunti yung kanilang Daily allowance. parang maging scholarship na lang to sa personally as a scholarship training for all OFW who wants to repatriate themselves. Napakaganda niyan. Siguro kailangan magkaroon ng masusing pakikipag-usap, agreement, at pakikipag-ugnayan para magawa natin to, 'di ba? Magkaroon ng facilitation. Sa ngayon kasi, syempre, yung sinusunod nila kung ano yung allowed lang sa kanila, pero pwede naman pong pag-usapan. Yeah. So, pwede bang sabihin natin sa ating mga kababayan na punta lang kayo sa OFW or DMW, kaya punta tayo sa office ni Kong Marisa Magsino sa Ayala Mall, kasi may office po ang OFW Party List doon, na Kong, gusto ko taglang seryosong gusto kong mag-aral, mag-upskilling para naman makapunta ako sa Europe, mag-aral pa ako, i-continue ko yung kasi maragay ng bartending. Yes. Ano pa ba Sa yung mga abroad. magaganda na Housekeeping, housekeeping, cooking, di yung ba? cooking, di ba? Pastries, oo. Oh, yan, mga ganyan. Pero, kulang po ako ng pamasahe. Wala po akong matirahan, taga-Kwan po ako, taga-Leyte. Meron hubang pabahay na pwedeng malapit lang doon sa TESDA na pagtitrainingan. Kasi parang balita ko noon, meron eh. Pwede kang may marentahan kang mura lang. Entertainer pwede sa amin yon sa mga nagja-Japan. Yes. Pero sa TESDA wala. Yung OFW meron? entertainers, merong pwede kaming ibigay na bahay. Tapos pwede rin silang tugunan Pwede sa sa kanilang agency. mga pagkain. Kasi sa malaki Pagpaayos center ng ng mga nursing. documents. Tama. Yon sa mga OFW entertainers yon, sa amin ganun po yon. Yun, okay. Maganda yon kasi before, nung yung 3 years natin, yung mga ibang mga scholars ko, tsaka yung mga nagtetest ako na yung personally sa Buhay OFW Foundation ko noon, siya yung nagbibigay ng additional allowance at saka parang for how many days lang kayo nandun, may konting allowance din para kung magpunta sila, sama-sama sila, para meron silang tirahan for 2 days o habang nagte-training. Ngayon, titingnan natin kung how we can facilitate ngayon yan dito sa iba. Kasi ngayon, ang Buhay OFW Foundation natin under the OFW Party List, ang tinututukan ko ngayon yung mga iba pa na medical at saka yung mga ibang mga scholarship na dapat pa nating tapusin. Yun ngayon ang tinututukan, saka yung ating mga proyekto na dapat ma-implement, yung AIX, yung TUPAD, yung AKAP, Ma'am, yan pinapa-implement po ko pa rin. yung OFW party Yes, list. party list. Kasi funds pa to ng 2024 and 2025. Pag iba kasi yon, pag hindi ka na nakaupo, forget it, matlilipat na yan sa iba. Pero nakiusap ko naman sa leadership, kinausap ko, at sinabi naman pati ni DSWD Rex Gatchalian at ng ating leadership sa Congress, ma'am, we will still have to give it to you. Kasi nakalagay na sa allocation yan sa mga beneficiaries ng Luzon, Visayas, and Mindanao, and Metro Manila. So sabi ko, we have to make sure, although maraming expenses yan, pagka nagbibigay tayo ng mga ganyan, transportation, allowance sa mga tao, yung mga gagastusin doon, food and everything. Sabi ko, ma'am, sabi nila, ma'am, you still have to to spend. It's okay. You can, pwede mo namang ibigay na lang sa iba yan. But then sabi ko, sayang naman yung mga tao nag-e-expect na. Sabi ko, hindi ito pangboto, hindi. Ito ay para sa kanila na dapat nilang makuha at inaasahan nila ito. Kaya sabi ko, okay lang gumastos, basta ibigay natin yung para sa kanila. Ayun. Ayun. Yun. Kasi yun lang ang kwan ko. Kasi imagine if everybody will be upskilled. Yes. Lalo yung mga OFWs natin, may chance sila na pumunta sa ibang bansa at mas maganda yung offers Trabaho. doon. Yes. Gaya ng sanay sila sa Arab language, for example, yung mga taga Middle East na Middle OFW. Tapos, yung trabaho lang nila, mostly parang cleaning. Diba? Kung may isang nagluluto at nasanay Yes. na siya, pwede niyang Additional. i-upskill na natin Oo, para oo. maging commercial Tama. kwan siya. Para Tama. pwede na rin niya gawin dito. Maggawa na ng kantinang restaurant. Tutulungan na siya ng DTI ng konting loan para makapagsimula ng karinderya. Parang ganon. So, pwede bang pumunta yung isang OFW
na one-on-one to the DMW or OWA na, please, can you sponsor me for this? Yung scholarship na yan na Pwede naman, Miss Marlene, pwede naman yan. But I think before doing that, na pupunta ng personal, medyo pag-aralan din muna yung nasa website, ang mga benepisyo na pwede. But I think that is very possible kasi that's not much. Hindi yung ganun kalaki na pwedeng, I think pwedeng i-accommodate naman. Pero pag-aralan din kung ano yung mga benepisyo na nakalaan. Kasi I think yung mga ganyan meron eh. Ang OWA may upskilling sila, may training sila. And I think they will be also given, yun nga, allowance, yun nga lang, hindi ko alam, na baka pwede namang mapag-usapan, na madagdagan. kasi normally everybody wants to go to Japan, pero you have Yeah. to learn the language apparently. Yeah, So, yes. gaya ng may kilala ako na sabi, gusto kong mag-Japan, kaya lang 3 months akong mag-aaral ng langwahe nila. Siyempre, yung bayad, back and forth transportation, wala na nga silang Totoo. enough money. Totoo. So, if there'll be parang parte ng DMW, OWA, not only repatriating people or helping who is already there, but people who still want to become an OFW, Yeah. sana may programa rin na ganun. Yeah, alam mo, I will be talking to the new administrator of OWA, si Administrator PY Kaunan, and then i-report ko rin sa kanya yung mga request. And then siguro one of these days we'll ask her to come here. You can Oo, interview interview directly. natin Sige. kayong dalawa. Anuhin natin. Yes. Oo, yes. para malaman nila yung... Para straight from her. Kasi Tama. mahirap ako mag-commit na hindi ko authority, but siya, kausapin Galing sa natin ng kanila. direkta. Yes. Kasi apparently, di ba, part of PBBM's upskilling or Yeah. making the people leveling up Yes. with their education is yung isa na kung wala ka pang diploma, college level diploma, undergrad ka for example, pero ang dami mo nang gawing experience Yes, na, yes. na executive for example, marami ka na naging manager ka ng gano'n, maraming company, that can be equivalent already to a diploma. A college naiintindihan ko diploma, yan. di ba? Yung sa mga travel ko abroad, yung ganun eh. Marami na kami ma'am na pag-aralan, pero bakit ganito lang yung certificate namin? Something like that. Oo, tapos yung experience. Yung experience. So parang pwede ka nang pumunta sa Department of Education, sabihin mo na anong equivalent itong aking mga Ayos. apparently you need a reference from your previous employees. Employers. Kasi para they will say na kung sabihin mo naging training head department ako, ganun. So somebody, yun lang ang kailangan mo. Kaya importante pala yung references, no? Yes, Yung hindi ka basla na lang lumalayas nag-eskapo sa isang trabaho. Oh, yan. Kasi you might need referrals. Yeah, yung absconding. Yung trustworthy mo. Yung absconding ng ating mga OFW, sana po wag na. Kasi pagka po nag-absconding kayo, may record na kayo. Pwede na kayo hindi Correct. bumalik doon sa mga employer ninyo at sa bansa na pinupuntahan ninyo. Ayan. Tapos, Mahirap. sino yung magre-refer sa'yo? Sino magre-refer? Na ganito, naging PA ako sa office nila, ako yung taga-type kasi may mga ibang magaling sa gadgets. Yes, yes, Saka may yes. mga experience na pwedeng maging accountant or something. Alright. Tama. Okay. Okay. Akong babalik ako dun sa OFW party list. Yes. Ngayon, siyempre, nasa 20th Congress na tayo. Ano po ang pinaghahandaan nyo sa Susunod na. susunod? Okay. Unang-una po, ang ating OFW party list ay dole-derecho. Tuloy-tuloy pa rin po yung pagtulong natin sa ating mga OFW, sa ating mga seafarers and their families. At ang OFW party list stands for One Filipinos Worldwide. So lahat po tayo ay magkakasama dito sa OFW party list. Nakikipag-ugnayan po tayo. Tumutulong tayo sa lahat na makakaya natin, ang lahat na paraan na pwede nating magawa para matiyak na ligtas po at may sapat na suporta sa pagbabalik po ninyo sa ating bansa. Kayo po yung mga kababayan natin, bilang isang Pilipino, hindi po namin kayo pwedeng pabayaan dahil ang OFW party list po ay ginawa na kayo po ang nasa isip, kayo po ang nasa aming puso, at kayo po ang aming pagsisilbihan. Ang OFW party list ay akuin niyo pong parang sa inyo, isang pamilya na magsasama-sama po tayo, magkakaroon ng mga paggagabay sa isa't isa at tatawid sa mga problema, sa lahat ng challenges. Dahil ang napakaganda, ang gobyerno natin ay kaisa natin.
hindi po kayo tatalikuran, magkaisa lamang tayo at magkaintindihan, magkasundo-sundo upang sa ganon, mas maraming biyaya at blessings ang inyong matatanggap. Para sa OFW Party List, hindi po magbabago ang inyong Congresswoman Marisa Delmar Magsino na officially nag-end po tayo ng June 30 kahapon Yes po. ng ating termino ng 19th Congress. Pero hanggang ngayon, dere-derecho pa rin po ang interview natin sa Yes. iba't ibang mga Yes. TV and radio program. Sabi ko nga, bakit ako parati ini-interview nyo? Ma'am, kung kayo po ang gusto naming ma-interview, turf nyo po ito. Kayo po ang nakakaalam. Kaya Yes. maraming Yes. salamat po sa tiwala, Yes sa pagmamahal mula sa Kumusta Syempre, Of Bagong course. Pilipinas, Welcome. parati po kayong welcome at any given time. I'm always ready and prepared para Yeah. sa inyo. Kasi pag Maraming word na salamat po, OFW, ang nasa isip ko kaagad, Kong Marisa Magsino. Yes, Okay. Kasi thank sa you, dami thank niyang you, ginawa. thank you. O yan, so sana napaliwanagan po tayo, okay? Yung nangyari po dyan sa Middle East, a ceasefire does not mean peace. Hindi pa tayo sure. So, laging kilalanin yung mga legal status nyo. Okay? Ready lagi at valid yung mga passport nyo. Lalo yung mga, pag may mga anak kayo, i-ready nyo lagi. Tapos, keep copies of your documents sa bag nyo. Tapos, stay in contact with the government authorities kung saan kayo nakatira. Tapos, yung hotlines, dapat andun na sa emergency sa pitaka ninyo, gagawin yon. Tapos, makipagkwan din kayo sa mga authorities gaya ng Iran o Israel kung ano yung mga emergency rin nila na may itutulong sa inyo in times of war. Pero importante yung hotlines ha. At tapos, importante rin na maging emotionally strong tayo. Tapos yung mental health natin at kung meron na tayong trauma ay seek help. Tawagan lagi ang ating mga community support o kaya ang ating embahada. Ready lagi yan. Yung hotlines ng ating mga, ng DMW importante at saka OWA, dapat nasa inyo na yan bago kayo umalis. And then, let's always be alert, prepared, and informed. Yes. Because in war, even when it's quiet, timing can mean everything. Yeah. At lagi tayo Ano ba magdasal. yan? No? Yes. Yan ang number one. Tapos, continue. Lagi tayong Mag-pray, of course. Yes. Ayan. So ngayon, magandang talakayan natin dahil nandito ang ating OFW Party List na si Congressman Marisa Delmar, and follow us sa ating YouTube channel, Kamusta Ka Bagong Pilipinas, and also sa Facebook, Kamusta Ka Bagong Pilipinas, at isa pa, pakidagdag ang OFW Party List sa Facebook and Thank you. YouTube also. And what else, Kong? Sa Instagram, meron ba? Meron din tayo sa Ayan. Instagram. So, follow OFW. us para sa lahat ng mga ka-OFW and seafarers. Thank you po. Yeah, Okay. updated po lagi yung aming Kumusta Ka Bagong Pilipinas kasi ina-update ko ang sarili ko sa Yes. OFW Party Yes, List thank Facebook. you. Kaya follow yung Facebook ng OFW Party List ni Kong Magsino kasi andun lahat yung mga updates na Yes. kung ano ang mga latest na maibibigay ng government sa inyo kasi patuloy pa rin siya. Mga Yes. ka-OFW, anong episode to, Miss Marlene? Pang ilang episode po? 25. 25. So, 25. please 24 watch or our 25? this episode. 24 ba? 25. Episode 25, with Miss our Congresswoman Marisa Delmar Magsino. So, panoorin niyo po ito. Yung mga repatriation na tungkol sa Importante. Mga tips, napaka-importante po. importante. Okay, so salamat sa inyong lahat. This is your host also, Marlene Krag. Thank you, Kong. My pleasure. Thank Thank, you. you so Miss much. Ko. And of course, thank you sa ating Bagong Pilipinas Studio Technical Directors. Especially andito umupo kanina yung ating Cameraman. Director Development, Program Director natin na si Miss Jillian Jillian Pascual. Pascual. So andito rin ang sina Angelo, Jason, Mark Anthony Anthony Maban. Maban. Thank you kay Joseph Echano, GMAC Mark, and siyempre kahit wala si Miss Alicia Avila, yung sa ating Yeah. director rin, ay Magpo-promote lang po ako, pahabol okay. lang po. Meron po kaming concert, Concert for a Cause, para sa mga senior citizens sa barangay Hagdan, Bato. Sana pumunta po kayo sa Dusit Hotel, July 26, 8 o'clock onwards.
Thank you. Wow, Ayun, congratulations. punta I'm sure tayo kakanta doon. ka. Okay, thank you, Philippines. And Thank till our you. next episode, lagi kayong makinig dito sa Kumusta Ka? Bagong Pilipinas sa Bagong Pilipinas Studio. Bye! Bagong Pilipinas.